Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang Biblia. Know Your Bible program, hatid po sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay na mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay marinig nyo every Sunday dito po sa DWRA GMA Radio, Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero sa ating YouTube channel, in-advance po natin ito sa buwan ng Mayo. Intended for May 19, 2024, but dito po sa YouTube, May 22 pa lamang ay nire-record na po natin ito. Salamat sa ating mga sponsors, ating mga listeners, and of course, partners. I would like to acknowledge, of course, Brother Rico G. Canlas of San Fernando City, Pampanga, na nasa ibang bansa po ngayon. Kapatid na June and Sister Dina Kaugiran, na nasa ibang bansa pa rin. I'd like also to acknowledge our partners in WW Christian World Ministry, Brother Art Madlaing, Terry Dennis, John Jeffrey, James Kitoriano, and of course, Deborah Quinones Marcos. Sa mga kapatiran sa buong Pilipinas, dito sa Baguio, we'd like to announce, of course, the passing of the late Brother Ray Locaberte, one of the elders of Baguio Church. Siya po ay nailibing na last week, and we are praying and condolences to the family of Brother Ray Locaberte, isa po sa mga elders ng Baguio Church. We'd like to greet all of our listeners here in Baguio, kapatid na Carlos Garcia dyan po sa Rainbow Subdivision, mga kapatiran sa Itugon Benguet, the Balawas and the Capsula families, and of course La Trinidad congregation and other places. We'd like to greet Brother Greg, Sister Luz Manuel of Lingayen, Pangasinan. Diyan po sa Dumalandan, we'd like to greet Sister Hilda Manuel and the other members of the congregation there, especially Sister Juanita Bravo Manuel. Malapit namang matapos ang kapilya ng Dumalandan East, Lingayen, Pangasinan. Of course, I would like to greet all people all around the Philippines. I'd like to greet my sister in Cebu City, Evelyn, with the son, Neil Imperado. I would like also to greet our listeners in Bacolod, Cebu, and the Visayas, Mindanao, especially dyan po sa Tao Capiz, kapatid na Nars Tuanyo and his wife, Sister Bibing Tapayan, my nephew in Roas City, Capiz, si Jong Bornales Oliva and the children, si Dalia Oliva Contillo and the husband, Jay, nasa Canada po. We'd like also to greet Sister Rose Montalasco sa Alberta, Canada, and all over the Philippines, all over the world. Diyan po sa Milan, Italy, Sister Ana Daniel, Sister Lydia Daligos, and of course, Eric Tajores, nandiyan po sila sa Milan, Italy. And of course, sa mga kapatiran sa Jeddah, kapatid na Henry Katig, Jonathan Sareno, and the rest of the members all over the Philippines and all over the world. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagatan kong Cults, Deadly Religious Errors Answered, based on the book of 1 Peter chapter 3 verse 15, intended for May 26, 2024. Ang mga nakamamatay na mga doktrina ng isang kulto na ating pong sasagutin. Hindi ko na po babanggatin kung anong religious group ito. Of course, alam niyo pag dinescribe ko nito mamaya, ay mahuhulaan nyo kung anong grupo ang tinutukoy ko dito. So sa ating pong teksto ay mababasa natin sa 1 Peter chapter 3 verse 15 sa wikang Ingles. Ganito pong sinasabi ni Apostol Pedro, "And in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason
for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. 1 Peter chapter 3 verse 15 and 16. So yun pong ating teksto. So wikang Pilipino, ganito po ang sinasabi ng ating teksto sa 1 Pedro kapitulo 3, talatang 15. Sabi ni Apostol Pedro, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. So yan pong ating mga teksto. Binasa natin sa wikang Ingles at wikang Pilipino. Now, lumapa na po tayo sa ating introduction. This particular group, ang tawag po na natin dito ay kulto. Cult sa Ingles, kulto. Bakit kulto? Ang isa pong kulto, religious cult, usually has what you call a charismatic leader. So, nagiging kulto sila dahil nakasentro sa isang tao ang kanilang doktrina at ang kanilang religious group. Kung minsan ang kulto po ay mayroong particular na doktrina. Katulad halimbawa, ang tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. So sila po ay may mga iba-ibang uri ng pagtuturo tungkol sa pagka-Diyos. At of course, kasama ng pagkatao ng ating Panginoong Kristo. So pag ganun po ang doktrina ng isang grupo, matatawag po itong isang kulto. This particular cult, brothers and sisters, is famous for house-to-house visitation and distribution of their free religious literature. So itong tinutukoy ko pong grupo na ito ay tanyag po sila na bumibisita bahay-bahay at namimigay ng mga babasahin, bibisitahin kanila at kahit na ayaw mo ay talagang pipilitin nilang makapasok at mamibigay ng kanilang mga libreng babasahin. Yun po. But not too many people are aware of their deadly religious errors. Yung iba, simply out of courtesy, gustong patuloy. Yung iba, pinagkakapi pa nga nila, pinagmimerienda. But hindi po napakaraming tao ang nakakaalam ng mga nakamamatay na kamalian sa kanilang pagtuturo tungkol sa relihiyon. Kung tawagin natin sa English, deadly religious error. So, nakamamatay. Hindi naman po nakamamatay physically, kundi spiritually. Ito po ay nakakamatay. So, therefore, brothers and sisters, we have to know the truth which shall make us free from the errors of this particular group. Sabi po ng ating Panginoong Kristo sa John chapter 8, verse 32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So dapat malaman natin ang katotohanan tungkol sa grupo na ito. At ito po ay galing sa ramihan sa kanilang mga aklat o libro upang tayo ay malibre, malaya sa mga kamalian na itinuturo nila. Hindi natin alam kung alam nila na sila ay mali o talagang nagmamali-malian lang. O kung alaman nila, dapat wala na sila doon sa grupong yun. Marahil ay honest to goodness naman sila sa kanilang paniniwala at yun po ay masasabi nating nire-respeto nila sa parting yun. Now, ang ating pong leksyon, mga kaibigan at mga kapatid, ay hahatiin natin sa 3 parte. We shall discuss their errors and answer them biblically or according to the scriptures. Pag-aaralan po natin yung kanilang mga kamalian ng mga doktrina at siyempre sasagutin natin sa pamamagitan ng Biblia. Kung kayo po ay sumusunod sa YouTube, nakikita nyo yung outline. Sa mga wala pong outline, pwede nating sabihin, ipadala nyo yung inyong email address at ang outline po nito ay pwede kong ipadala sa inyo, sa aking email address ninyo. Now, number 1, cult's deadliest errors about Jesus Christ. So, pag-aralan muna natin yung mga maling aral nila tungkol sa ating Panginoong Kristo. Pangalawa, cult's deadly errors on the kingdom of Christ. So ano po ang mga doktrina tungkol sa karyaan ni Kristo ng grupo na ito o ng kulto na ito? Cult's deadly errors on other matters. Napakarami po ng kanilang mga paksa. At yan po ay tatalakayin natin isa-isa. Hindi po comprehensive itong ating discussion. Siyempre, limitado ang oras natin. Pero pwedeng mag-aral natin ito personally,
pwede sa inyong congregation, pwede rin yung tinatawag nating extensive Bible study sa inyong pamamahay o pwede namang parang grupo, pwede nating pag-aralan ito. Now let's go to the first part of their cult's deadly errors about Jesus Christ. Ano po ang nakamamatay na doktrina ng mga grupo na ito tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Number 1, sabi nila, Jesus was nothing more than a perfect man. Ito ay galing sa kanilang libro, Let God Be True, page 87. So sabi nila, si Kristo daw ay isang perpektong tao lang. In other words, hindi siya Diyos. Alright? So, Jesus was not truly God and truly man. Napakarami pong mga articles nila. Harp of God, page 101. Jesus was just created. Nakalagay po sa kanilang Studies in the Scriptures, page 84. The man, Jesus, is forever dead. So, si Jesucristo daw, ang tao na si Kristo, ay patay na. According to their Studies in the Scriptures, page 453. And sabi nila, Christ's body was not actually raised. So yung nabuhay, hindi si Kristo yun. At sabi nila, walang namatay. Okay, so walang binuhay. So Studies in the Scriptures 2, page 129. And Jesus' death did not make possible everlasting life in heaven. Siyempre, kung walang namatay, at hindi naman siya totoong perpektong tao lang siya, hindi naman siya Diyos. So yung kanyang kamatayan sa krus, kung meron mang namatay sa krus na siya yon, sabi nila, hindi raw yun ang dahilan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Sa kanila pong libro, Let God Be True, page 96. Now, ang sagot po sa mga sinasabi nila dito sa first part, the errors about Jesus Christ, doon po sa Colossus Kapitulo 2, talatang 2, chapter 2, verse 9 and 10, sabi ni Apostol Pablo, sa English muna, no? For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness, is the head over every power and authority. Yun po yung New International Version. Sabi niya Colossus 2, 9 at 10, sa kay Kristo po naroon ang kabuuan ng pagka-Diyos sa kanyang pisikal na katawan. At sa kay Kristo, tayo ay nabubuo, kumpleto, nagiging kumpleto tayo, spiritually speaking, at si Kristo po ang pinakaulo ng lahat ng kapangyarihan at otoridad dito sa lupa. In fact, he said that in book of Matthew chapter 28 verse 18. Sabi ni Kristo, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay naibigay sa akin. So ito pa yung nila. Jesus was not created but rather He was the creator. Hindi po nilalang si Kristo o nilikha. Siya po ay tagalikha. Anong prueba natin dyan? Sabi ng Colossus 1:16, and Him all things were created. All things have been created through Him and for Him. Lahat ng mga bagay ay nagawa sa pamamagitan niya, at ang mga bagay na yan ay nagawa sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yun po ang sinasabi ng Colossus chapter 1 verse 16. Next answer. Jesus had the power to raise Himself from the dead. Si Kristo po ay may kapangyarihan na buhayin niya ang kanyang sarili. Of course, tinulungan siya ng Espiritu at ng Ama. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo sa 1:19-21, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up again. And the temple he was talking about was his body, according to the commentary of John. So sabi ni Kristo, wasakin niyo ang templong ito. Templo yung katawan niya. At sa ikatlong araw ay bubuhayin ko. John chapter 2 verse 19-21. John chapter 10 verse 18, sabi pa rin ni Kristo, no one takes it from me, but I lay it down on my own. I have the right to lay it down, and I have the right to take it again. So sabi ni Kristo, ito ay binibigay ko, voluntaryo. Mayroon akong karapatang ibigay ito para mamatay ang aking physical na katawan,
At meron din akong otoridad na buhayin ito uli. Yun po ang sabi ng ating Panginoon ko sa Kristo. Next, and the Spirit of Him raised Jesus from the dead lives in you. Romans chapter 8 verse 11. Sabi ni Apostol Pablo, ang Espiritu na bumuhay kay Kristo ay nasa sa inyo. So talking about the Holy Spirit, the Apostle Paul said in Romans 8:11, the Holy Spirit who raised Jesus from the dead is living in you. In other words, kasama rin yung Espiritu Santo na bumuhay sa ating Panginoon. So initawag natin yung deity or Trinity. Of course, walang Trinity sa Bible, but we can read the word Father, Son, and Holy Spirit. Ano pa? The Apostle Paul said in the book of Galatians chapter 1 verse 1, not I am an apostle not from men or by men, but by Jesus Christ and God the Father who raised Him from the dead. Galatians chapter 1 verse 1. So sabi ni Apostol Pedro, apostol ako, hindi dahil sa tao, kundi sa pamamagitan ni Yesu Kristo at ng Ama, Diyos Ama, na bumuhay kay Kristo, na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So marami pong ebidensya na si Kristo namatay at nabuhay. Christ died for our sins once and for all. Sabi ni Apostle Peter in 1 Peter 3:18. Christ died for our sins once and for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. Si Kristo po ay namatay sa ating mga kasalanan minsan lamang at para sa lahat. Ang matuwid para sa hindi mga matuwid, para dalhin tayo sa ating Panginoong Diyos. Yun pong sinabi sa Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 18. So yun po yung ating discussion on the first point, the errors of the religious cult regarding Jesus Christ, ang nakakamatay na mga doktrina ng isang kulto tungkol sa ating Panginoong sa Kristo, at yun po ay ating binigyan ng kasagutan. Pangalawa, cult's deadly errors on the kingdom of Christ. Ano po ang mga itinuturo ng kulto, ng grupo na ito, tungkol sa kaharian ni Kristo? Of course, bibigay din natin yung mga sources natin. Galing po ito sa kanila, hindi galing sa atin. Sila ang nagtuturo. The kingdom was born in 1914. Sabi nila, nagsimula po ang kaharian ni Kristo 1914, 1914, sa kanilang libro Preservation, page 253. Isa pa, only 104,000 men will enter the kingdom of heaven. Let God be true. Page 121. Alright? Sabi nila, Christ will reign for 1,000 years on earth. Si Kristo raw ay mamumuno, maghahari dito sa mundo, sa physical na mundo, sa 1,000 taon. For 1,000 years. Let God be true. Page 121. Christ returned secretly in 1914. Tingnan nyo si Kristo raw ay bumalik na taong 1914, 1914, and the truth shall make you free, sa kanila pong libro, page 300. Alright, so sagutin po natin yung mga sinasabi nila. Number one, there is no scriptural evidence or reference that the kingdom was born in 1914. Nila pong sinasabi lang yun, pero wala silang patunay o pruweba na dumating ang Panginoong Jesucristo 1914 at naitatag niya na ang kanyang pisikal na kaharian sa mundo. So hanggang ngayon daw, naghari pa rin si Kristo. Subalit, kung babasahin natin sa Colossians chapter 1 verse 13, na sinulat po ni Apostol Pablo taong 60-62 Anno Domini, first century pa, unang siglo, sabi ni Apostol Pablo, the kingdom was already in existence. You were transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of His marvelous Son. So mula sa kadiliman, na ilipat kayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So 60-62 Anno Domini pa po yun. Nagsimula na po mula noon. Nandun na yung kaharian ni Kristo. It is a spiritual kingdom. It is not a physical kingdom. And ini-insist pa nila physical kingdom. Now, the number 144,000 na binabanggit po sa Book of Revelation, chapter 7 and chapter 14, nandun po ito, hindi po literal yan. Sabi nila, ang papasok lang sa kalangitan
ay 144,000 at puro mga lalaki na hindi nagsipag-asawa. Ang ibig sabihin, pati si Moses, pati si Abraham, si David, etc., yung mga saints sa Old Testament na may mga asawa, wala sa langit. Saan sila napunta? Hindi natin alam kung anong doktrina nila. The 1,000-year reign of Christ on earth is not literal. In other words, ano sabi ni Kristo sa Matthew chapter 16, verse 18 and 19? Sabi ni Apostle ni Jesus Christ, pagkatapos ng confession ni Apostle Peter na you are the Christ, the Son of the living God, sabi ni Kristo, sa ibabaw ng bato na yan, yung bato na yan, yun po yung katotohanan na si Kristo ay ang anak ng Diyos. So sabi ng Panginoon sa Kristo, on that rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And then verse 19, sinabi po ng Panginoon sa Kristo kay Apostol Pedro, I will give you the keys of the kingdom of heaven. So yung kingdom in the church, in just two verses in Matthew chapter 16, verse 18 and 19, kingdom and church pareho. Church and kingdom, interchangeable. So yung kingdom, pwede tawagin church, ang church pwede tawagin kingdom. There is also no scriptural proof that Christ returned secretly in 1914. So sabi lang po nila ito. So tinatawag nitong tinatawag nitong fallacy of argumentation in debate, assumptio non probata, stating something without proof. So ito sabi nila, si Kristo raw dumating secretly in 1914. Pero yan po ay taliwas sa sinasabi ng Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 7, where the Apostle John wrote, all eyes shall see Him when He returns. Si Kristo po ay makikita ng lahat sa kanyang pagbabalik, pati na yung umulos o sumaksak sa kanyang tagiliran. Ayan po, Apocalypse chapter 1 verse 7. His return to earth shall be as His ascension to heaven. Ano sabi ng mga anghel doon sa Gawa 1:8? While Jesus Christ was ascending to heaven and the apostles were looking up to heaven, there were angels who appeared. Sabi ng anghel, itong Kristo na ito, itong tao ito na umakyat sa kalangitan sa pamamagitan ng halapap, yan din ang pamamaraan na siya ay babalik. He will also return in the clouds and all eyes will see Him, according to the book of Revelation chapter 1 verse 7. Now let's go to the third part of our lesson. Tapos na po natin yung tungkol sa kaharian ni Kristo. Number 3. Ito marami po rito, iba-iba pang doktrina. Cults, deadly errors on other matters. So ano po yung mga masasamang at nakamamatay na doktrina ng grupo na ito sa iba't ibang parte? Number 1, political governments are of the devil. So lahat daw ng gobyerno ng bansa ng Pilipinas, ng ibang bansa, ay galing po kay Satanas o sa demonyo. Yan po yung kanilang sinulat sa Make Sure of All Things, page 62. They do not also salute any nation's flag. Hindi po sila sumasaludo sa bandila ng bawat nasyon. Bakit? Sabi nila parang idolatry yun. Parang sinasamba mo yung bandila. Yan po yung nakasulat sa kanang Let God Be True, page 254. Every person must, of course, ang sagot dyan ng Biblia, sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 13, verse 1 to 2. Ano sabi ni Apostol Pablo? Every person, kasama of course Kristiyano, must be subject to the government. Why? Because the government is only an instrument approved of God, and they are also approved to exercise judgment. Sa mga masasama, sila ay terror. Nagbibigay rin sila ng parusa. Sa mga mabubuti, binibigyan din nila ng reward. So in other words, government, even during the time of Paul, a dictatorial form of government po, emperor yun eh. But Paul said, be subject to the government. Magpailalim kayo sa mga gobyerno ng mundo. So, taliwas po sa tinuturo ng grupo na ito. Now, ano pa? Sabi nila, number 2, wrong teaching on another matter. Abraham, Isaac, and Jacob returned visibly in 1925. So, tingnan nyo itong maling-maling turo nila. Si Abraham daw, si Isaac, at pati na rin si Jacob, bumalik daw at nakita ng tao.
taong 1925. Akalain nyo yun, 1925. Hindi pa tayo nabubuhay noon. And before 1925, many believed this falsehood. So, bago nangyari yung 1925, 1925, ito po ay tinuturo nila. Subalit, ang hindi nangyari, hindi na po nila ito tinuturo. Sikreto na po nila ngayon ito. Alright, ano pa? Number 3, man like the beast has no soul. Ang tao raw, katulad ng mga hayop, ay walang kaluluwa. Yun po ang turo nila sa Reconciliation, page 298, Let God Be True, page 59 and 60. So, walang kaluluwa ang tao, katulad daw ng mga hayop. Pero taliwas po yan, sinasabi ni Apostol Pedro, 1 Thessalonians 5:23, ano sabi ni Apostle Peter? Man has a physical body, mayroon siyang soul, mayroon siyang spirit. May the Lord make you whole, body, soul, and spirit. At sa Griego, mas malinaw po yun, yung body, suma. Sa pagpapatuloy po mga kaibigan ng mga kapatid, sinabi natin kanina na sa 1 Thessalonians 5:23, sinabi po ni Apostle Paul doon, may the Lord preserve your body, soul, and spirit completely. Sa salitang Griego po, napakalinaw nito. Yung soul is suche, yung body is suma, and spirit is pneuma. So iba-iba pong Greek words. Ang ibig sabihin, hindi po pareho ang kaluluwa, espiritu, at ang katawan. So tatlo po yan. 1 Thessalonians 5:23. At maling-mali po yung turo ng kulto na ito. Well, another passage from the book of Hebrews chapter 4 verse 12, sinabi daw ng Hebrew writer, the word of God is powerful and active in piercing even to the division of the soul and spirit. So yung salita ng Diyos, napakapangyarihan, pumapasok, tumatagos sa pagitan ng espiritu at ng kaluluwa. So napakalinaw po ng Biblia, subalit yung grupo na ito, dinidisregard po nila yung mga bersikulo na napakalinaw. Number 4, teaching on another matter, on Satan, hell, and other issues. So ito po mga doktrina katungkol kay Satanas. Si Satanas daw ang nagsabula ng doktrina na ang tao ay may kaluluwa. Satan began the doctrine of man having a soul. Sa kanilang libro, Let God Be True, page 66. He also authored the teaching of eternal hell. Let God Be True, page 79. Satan will not be punished forever. Let God Be True, page 55. And Satan also originated the doctrine of Trinity. Let God Be True. So lahat po ng mga tama na doktrina sa Biblia, mapapansin nyo mga kapatid, na ginagawa nilang doktrina daw ni Satanas para i-reject ng tao at siyempre ng kanilang grupo. So number 1, ulitin po natin, ang doktrina daw na ang tao ay may kaluluwa ay doktrina daw ni Satanas. So pag doktrina ng Satanas, hindi mo nga naman paniniwalaan. Pero that is wrong. We have already proven ang tao may kaluluwa. Sa kanila po, spirit and body lang. He authored also the teaching of eternal hell. Hindi po naniniwala sa impyerno ang mga grupo na ito, ang kulto na ito. Wala raw impyerno. Itong impyerno daw ay nagsimulang ituro ng demonyo o ni Satanas. Isa pa, si Satanas daw ay hindi parurusahan. In other words, parang may kaligtasan pa siya. He might have a second term. Pwede siyang mabuha. Pwede siyang hindi parusahan. At marahil kasama pa nila sa 1,000-year reign of Christ dito sa mundo. Okay? Satan also originated the doctrine of the Trinity. Since hindi niniwala sila sa tatlong personalidad sa pagka-Diyos, Ama, Anak, at Espiritu, so sa kanila, ang lahat na niniwala dyan sa Trinity, o Ama, Anak, at Espiritu, all the word Trinity is hindi makikita sa Bible, sabi nila lahat ng naniniwala dyan ay naniniwala sa doktrina ni Satanas. Alright, so yun po yung mga teaching nila. Of course, pwede nating sagutin yan later on. Number 5, deadly teachings on the resurrection. Mga nakamamatay na turo tungkol sa pagkabuhay na muli. The wicked will not be resurrected. Sa kanilang aklat, Children, page 361. So sa kanila po, yung masasamang tao, walang problema. Bakit? Wala namang impyerno. At hindi sila mabubuhay na muli.
So para sa kanila, para mas maganda yung masama. Mas advantageous. Kung masama ka, hindi ka naman mabuhay muli, hindi ka naman parurusahan, wala namang impyerno. So napakagandang doktrina. Very attractive doctrine. Pero yan po ay taliwas. Sinasabi ng Biblia sa John chapter 5 verse 28 to 29. Ganito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. There will be a resurrection both of the dead, both of the righteous and the unrighteous. Mas maganda po, basahin natin sa, kung meron kayong Biblia, sa John chapter 5, verse 28 and 29 sa ating pong Filipino version. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Huwag ninyong itong pagtakhan. Dapat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan o langit. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So yun po yung turo ng Biblia. Subalit sa kanila, walang pagkabuhay na muli, lalong-lalo na ang masasamang tao. Number 6, teaching. Christ's body was not raised. Ito, uulitin lang po natin, pinag-aralan na po natin kanina. Studies in the Scriptures, page 129. Si Jesus daw ay, yung pisikal na katawan ni Jesus, patay na yun. The man Jesus is forever dead. In other words, may Jesus nga nabuhay, pero patay na. At hindi naman talaga siya nabuhay. In other words, he died. Hindi nga siya nabuhay. Ang nabuhay daw yung espiritu lang. So yun po yung turo nila. Christ was only raised as a spirit. So yung nakita ng mga apostoles nung nagpakita ulit si Kristo, hindi raw yun si Kristo mismo, espiritu lang daw yun. Alright, the elect have already been resurrected. So yung mga buhay na, tayong mga magagaling, mababait, sabi nila, ay nagkaroon na po ng resurrection. In other words, hindi na mamamatay. Kasi nga mayroon silang libro, Millions Now Living Will Never Die. So yun po yung kanilang pagtuturo. Tuloy po natin mga kaibigan at mga kapatid sa ating pagtatapos. Sinabi ko nga kanina, napakarami po ng ilang mga maling turo, maling aral, at ito po ay nakamamatay spiritually speaking. Kaya kung ibig nyo makipag-aral ng personal, mas maganda. Kasi dito po sa radyo, of course sa YouTube, limitado po ang oras natin. Nawa, ito ay nakatulong sa pagsasaliksik ng ating mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo, at lalo na sa mga hindi pa miyembro ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating po pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, these religious called themselves as God's witnesses. Ang grupo na ito, ang tawag nila sa kanilang mga sarili, ay mga saksi. Sila raw ay tunay na mga testigo. Sa Espanyol, testigo. Of course, saksi sa Tagalog. But we have to test if they are the true spirits of God. Ano sabi ni Apostle John and 1 John chapter 4 verse 1? Basahin po natin yun, mga kaibigan at mga kapatid, para sa kaalaman ng karamihan na hindi po palaging nagbabasa ng Biblia sapagkat napaka-busy po nila sa kanilang mga trabaho at marahil ay wala pa silang Biblia sa bahat. Kung meron man, hindi masyadong nabubuksan. So basahin po natin 1 John chapter 4 verse 1. Sabi ni Apostol Juan, mga minamahal, huwag niyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukan ninyo sila upang malaman kung talagang mula sila sa Diyos at ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Panahon pa ni Apostol Juan to. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Reconcile po niya sa Philippians chapter 2 verse 5, 7, and 89. So sabi ni Apostol Juan, marami ng bulaang propeta noon pa man, unang siglo hanggang sa ngayong kapanahonan, at paano natin alam na sila ay mga bulaang propeta? Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Kristo ay dumating bilang tao. Ano sabi ng Pilipos chapter 2 verse 5 to 8? Si Kristo ay hindi nakipagpantay sa Diyos. Inilalis niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos, nagpakumbaba
at naging tao, incarnation. So, napakalinaw po mga kaibigan at mga kapatid na ang kanilang doktrina ay maling-mali at nakakamatay. At ano pang sabi ng Biblia, ang mga tunay na saksi o testigo ay dapat nakakita at narinig ang kanilang pinagsasabi. Marami sa bersikulo sa Biblia. For example, in the book of Acts chapter 1 verse 22 and 21 and 22, sabi ng writer na si Lucas, ang papalit na apostol kay Judas na naging traidor kay Kristo, dapat kasama ni Kristo at nakita niya ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Kristo. Subalit ito mga nasasabi na sila raw ay mga tunay na saksi sa ngayong kapanahunan. Wala po silang nakita, wala po silang narinig. So, ano masasabi natin? Hindi po sila tunay na saksi ayon sa Biblia, kundi sila po ay, in other words, parang second-hand information. At kung sa korte po yan, ang second-hand information ay hindi po katanggap-tanggap. Dapat first witness na nakita mo, narinig mo at kumare ay nahawakan mo. So yun po yung ating conclusion. At ngayon po ay dumako tayo sa invitation site ng ating programa. So anong sabi ni Kristo? Blessed are they that have not seen, yet they have believed. Sa Juan 20:29, sabi ni Kristo sa mga apostoles, pinagpapala ang mga hindi nakakita, subalit sila ay sumasampalataya o naniniwala. So itong mga taong ito na sinasabi natin, sila raw ay nakakita pero hindi naman personal, parang narinig lang nila o nabasa lang nila at sinasabi nila sila na ay tunay na mga testigo o tunay na mga witnesses o mga saksi. Ngayon, upang tayo ay maging tunay na Kristiyano, tagasunod ni Kristo, kung kayo po ay wala pa kay Kristo, kayo po ay aming inimbitahan, sumampalataya kayo sa ating Panginoong Kristo, magpabautismo para sa inyong kaligtasan. Marcos 16:16, yan pang sabi ni Kristo, he who believes and is baptized shall be saved, but he who do not believe shall be condemned or shall be punished. Ano pa, sabi ni Apostol Pedro, kung kayo po ay kumbinsido na, magsisi kayo, magpabautismo sa pangalan ni Kristo, sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2:38. And of course, sabi ni Apostol Pedro, ang Apostol Pablo, kung kayo po ay desidido na, sabi niya, now is the acceptable time, today is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. And of course, we know that Christ is inviting everybody. Sabi ni Kristo sa Matthew 11:28-30, come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Lumapit kayo sa akin, sabi ng Panginoon sa Kristo, kayo mga nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng spiritual na kapahingaan, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang, at makakatagpo kayo ng kapahingaan para sa inyong kaluluwa. Yan po ang ating leksyon, mga kaibigan at mga kapatid. Nawa ito nakatulong sa ating mga kapatid, mga kapatiran, mga tao na naghanap ng katotohanan mula sa Santa Biblia. Ito pang programang Know Your Bible Program, at dito sa inyo ng World Radio International through White Sparrow Road Church of Christ. Nagpapasalamat, Brother Dan Oliva. Manalangin po tayo. Ama po naming banal, maraming po salamat sa leksyon. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong Panginoong, sa aming Panginoong Kristo. Maraming salamat sa aming mga sponsors, partners, listeners, and of course, viewers, pati na rin sa stasyong ito at sa lahat po na tumutulong sa programang ito. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Patawarin niyo rin po kami sa aming mga kasalanan. Pinapatawad din namin ang mga nagkulang at nagkasala sa amin. Ito pong aming dalangin sa mahal na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. 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 Praise the Lord, for he is glorious. Never shall
salvation. Hosts on high his power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.